Ang multo sa basketball court. Bilang mga estudyante, madalas kaming nagpa-practice sa iba't ibang lugar, lalo na kung may nalalapit na kompetisyon sa eskwelahan. Naghahanap kami ng mga lugar na hindi pa nadidiskubre ng ibang section. Nangyari ito nang magpa-practice kami para sa festival dance competition sa isang covered court at palubog na ang araw noon. Pagdating namin sa lugar, mukha naman itong maayos at malawak pero walang ilaw. May katabing bahay na tila hindi pa tapos itayo at sa harap naman ay may lumang bahay na puno ng halaman at puno. Maaari nang ituring na haunted house. Nagsimula na kaming magpa-practice ng sayaw, ngunit biglang nag-iba ang pakiramdam ng lahat. May isang babae, tila nasa 34 na ang taon, na nanonood sa amin habang kami ay sumasayaw. Sa una, malayo siya, pero habang tumatagal ay palapit siya sa amin. Paikot-ikot siyang naglalakad na para bang pinagmamasdan kaming lahat. Medyo nawiwirduhan ako pero tuloy pa rin ang practice. Gayunpaman, ang ilan sa mga kaklase ko ay natatakot na sa kanya. Nakita ko rin ang isa kong kaklase na tila hindi normal ang kilos, hindi siya makapakali at parang gustong umalis dahil matinding takot na ang nararamdaman niya. Akala ko noon ay dahil sa babaeng nanonood, pero nakatingin pala siya sa lumang bahay sa harap namin. Natapos ang practice at mas naging kakaiba ang kilos ng mga kaklase naming open ang third eye. Para bang may nakikita sila na hindi namin nakikita. Sabi ng isa, may nakita raw siyang nakasilip sa bintana ng lumang bahay. Ang isa naman ay takot na takot sa babaeng kanina pa nanonood sa amin. May isa pa na nakakita ng matandang babae sa hindi pa tapos na bahay na ngumingiti ng nakakatakot sa kaklase namin. Siyempre, sa dami ng nangyari, nagdesisyon kaming lumipat ng lugar. Ngunit habang paalis kami, mas lalong lumapit ang babae at may sinasabi na hindi namin maintindihan. Para bang ibang lengguwahe ang sinasalita niya. Ayon sa ilang kong kaklase na nakarinig, tila Latin o kahawig ng Latin ang pagsasalita ng babae. Napakabigat ng pakiramdam ko sa kanya habang nagsasalita siya sa amin, kaya nagmadali kaming umalis. Kaming tatlo ng kaklase ko ang huling sumakay sa motor para umalis. Gusto kausapin ng isa kong kaklase ang babae pero sabi ko, tara na. Gayunpaman, ayaw niya pa ring paandarin ang motor hanggat hindi ko siya tinatawag sa pangalan niya. Habang paalis kami, nakasunod pa rin ang mata ng babae sa amin. Tinanong ko ang kaklase ko kung bakit ayaw pa niyang umalis kanina. At sabi niya, hindi raw niya alam. Pero gusto niyang kausapin ang babae. Mas lalo akong natakot noon. Nakalipat na kami ng lugar, ngunit hindi pa rin nawawala ang takot ng iba. Nilapitan ko ang isa kong kaklase na namumutla at nanghihina. Tinanong ko siya kung bakit siya namumutla at sabi niya, sumabay daw sa kanila ang matandang babae na nakangiti sa kanya kanina. Nasa likuran niya ito habang nagdadrive palayo sa court. Kaya nagdasal kami para mawala ang negatibong enerhiya na nararamdaman namin. Nagpatuloy ang practice kahit gabi na at umuwi na ang lahat. Pagkatapos bigla siyang nagpadala sa GC namin ng larawan ng nakita niya kanina. Ang pagtingin sa larawang iyon ng matanda ay nagpatayo ng balahibo ko at nagdulot ng matinding takot. Simula noon, hindi na kami bumalik sa lugar na iyon. Ang kababalaghang naranasan namin doon ay mananatili ng matagal sa aming alaala.